Amen. Magandang umaga po sa lahat. Ayan, nice po na tayo tumayo. Ako naman natin ang ating sa buhay. Basahin natin ang Isaiah 40. Saan ninyo inuwi ang Diyos at kanino niyo siya itutulad, siya ba'y maihahambing sa mga imaheng ginawa ng tao na nanutan ng pinto at tinapang sa ilang. Hindi rin siya maitulad sa likod ng kahoy, matigas na ng kahoy at hindi nabubulok na nililok upang hindi malumilag at mabibili lamang sa murang halaga. Hindi ba niyo nalalaman, wala pang nakakabalita sa inyo noon kung paano nagsimula ang likhain ng isang lugar? Ang likha nito ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula doon, ang tingin sa tao ay parang mga lamunan. Ang langit ay nilalagdag niyang tulad ng kortina, tulad ng kolda upang maglahan. Sa 28, hindi kami nalalaman, hindi kami narinig na yung si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang likha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang mga kaunawa. Ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinakalakas. Kahit na ang kabataan ay napapagod at nagdulutay-tay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila ay tatakbo, ngunit hindi makakapagod. At sila ay lalakad, ngunit hindi humihina. Amen. So, para sa ito, tayo lumapit sa ating Diyos na hindi nagbabago. Ano ba ang mga nagdadaanan natin, ano man ang pinakaharap natin, alam natin na nang bibigay kalakasan ng ating Panginoon, ang ating mga buhay. At sa ating pagdakit, pinigin natin ang pasensya niya. Pagtuloy tayo umamit sa kanya sa oras na ito.
bigas sa aming Panginoon. Sa huling linggo, Diyos, na buwan na ito, patuloy namin pakasalamatan, patuloy namin ihahaya, patuloy namin itataas ang pangalan. Wala rin ang kapag ng tao o ng iba makakatulad sa iyo. Maraming salamat po, Diyos. Patuloy na ikaw ang sumama sa akin sa lahat ng gawain namin sa mga tayo, Panginoon. Ikaw patuloy na may taas. Ikaw ang patuloy na magpalago sa aming spiritual na Diyos. Maraming salamat. Nabalik namin ang lahat ng Diyos. Patuloy namin sa sanagin sa oras. Kaya magsana. Amen.
itaas, ikaw na ay sumala sa ito. Ito magsabi na. Medyo pumalig dyan yung sa aking napakainit ko. Magandang umaga po ulit sa bawat isa. So, sa oras na ito, sa ating pagtapos ng purito, isang ba, ibalik natin ang kapulihan ng Diyos, ang kapulihan sa Diyos sa pamamagitan ng mga kaloob. Yan. Sinag-nais na hindi ng kaloob ay sa magdalawa. Hallelujah, praise God. Alam niyo po, sa kabila ng uncertainty and anxiety, dahil mental health kayo, ang tao gulong-gulo ang kanilang isip sa lahat na nangyayaring kahirapan sa buhay. Pero praise God, dahil nandiyan ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Everything is temporary. Isa lang ang permanent. Yan yung ating kaluluwa na harap sa Panginoon. Alam niyo po ba nung Miyerkules, schedule ko po for DSWD. Kasi sa dami po ng gamot, sa laboratory, yung treatment ko ay kumisa nagkukulang yung pera ko. So, humihingi ako ng financial assistance sa DSWD. At doon ko po pa yung pinukuha sa batasan. Doon sa kanilang sandigan ng mga congressman. Alam mo po, nung nagpunta ako doon, hindi pa po ako kumakain kasi gusto ko po mauna sa pila. Pero pagpunta ko po doon, ang number ko ay 232 na. Sa dami po ng mga may sakit at nangangailangan ng gamot. Tapos tinanong ko yung big boss nila, Sir, bakit hindi kayo magkaroon ng quota? Kung 500 senior lang, sa regular naman, 500, so 1,000 ang pwede nyo i-accommodate sa workmate ko. Kasi napakainit. Ang amin pong kinauupuan ay yero lang. Wala na po. So pag tumagos ang init, lalo na ng alas 12, alauna, alas 2, talagang lahat, talagang pagpapawisan at isa lang electric fan meron. At ang nandun po ay mga naka-wheelchair, yung
iba inaalalayan ng kanilang mga anak, yung iba maraming may cancer, yung iba hindi ko alam, yung katabi ko cancer kasi yun eh. Pero nagpapatotoo ako sa kanya, kapit lang sa Panginoon. Sabi niya, alam mo sis, 5 kaming may cancer, ako na lang ang natitira. Sabi ko, mahal ka ng Diyos. So sa bawat nakakausap ko po, ay talaga tinetestify ko ang Panginoon sa buhay ko. Sabi ko nga, ako nagdadialysis eh. Di pa nga ako kumakain. Anong oras naman? Naku, magto-12 na. Ang bitbit ko lang po ay mineral water at saka 2 Nabisco. Sabi ko, hayaan ko munang matawag yung pangalan ko. Pero sabi ko, imposibleng matawag kasi doon sa itaas, na releasing ng pera, ay punong-puno pa rin ng tao. Nung pumanik ako, 3 social worker lang ang nag-i-interview. Isa lang ang sakahera. Paano tayo matatapos niyan? So sinabi ng isa, kahapon po natapos kami ng alas 9 ng gabi. Paano tayo? Tayo ay kulang-kulang 2,000. Sabi ni nung boss. Sabi ko nga ganyan, ang init-init pa. Sabi ko nga, Lord, sana po yung init na yan, takpan mo man lang na kahit konting maitim na ulan. Sinabi ko yan sa katabi kong pasyente ng cancer. Sabi niya, te, parang nagdilim. Nakita mo ba yung ulap, nagiitim? Sabi ko, uulan yan. Tandaan mo, uulan yan. Maya-maya konti, alauna lang ng tanghali na yun kasi hindi ng init. Kumulog. Nagtataka sila, bakit kumulog? Nang pagkulog ng ganyan, yun ang buhos ng malakas na ulan. Ang tagal kaya ng ulan, bumaha pa doon sa paligid ng bakasan. Sabi ko, Lord, buti nga lang at umulan. Kawawa naman yung mga senior, init na, pinagpapawisan at butong na. Tumawag yung anak ng pasyente na cancer. Sabi niya, Ma, anong oras ka ba uuwi? Hindi ka ba kumakain? Na matatagalan ba makakami dito? Kasi hilinto dahil hindi kami makaakyat sa itaas, napakalakas ng ulan at baha dun sa harap. Wala namang ulan dito sa amin, ang init-init. Bakit dyan umuulan? Sabi nga ng katabi ko, kasi may nag-pray eh. Kaya eto, meron kaming ulan ngayon dito. Kaya talagang God is able, makaya siya. Yung kinanta natin kanina, God is great, makapangyarihan siya. At kung makikita mo sa isang prayer ng isang taong matuwid sa Kanya, pinagkakaloob yung kanilang panalangin. At nakita ko na ang Diyos kumikilos. Maski na doon sa kidney clinic namin, parati ko sinasabi sa kanila, isumulan lahat yan sa Panginoon. Bahala na ang Panginoon sa inyo. Bahala na sa ating lahat. Alam ko lahat ang sitwasyon natin. Kaya doon pa lang, pag nagsasalita na ako ganyan, nag-praise the Lord na sila. Kaya sabi ko nga, napakabuti ng Diyos. Sinasabi nga nila, Mami, wala ka man sakit eh. Kiniklaim ko yun, wala akong sakit. Tuwing umaga sinasabi ko, Lord, wala akong sakit. Magaling na ako. Inaangkin ko na yung kagalingan ko. At dati-dati, pag nagda-dialysis po ako, after dialysis, nangihina ako. Pero ngayon, hindi na po. At ang sarap ng tulog ko. Kahit mainit, masarap pa rin ang tulog ko. Yun ang kapayapaan na binibigay ng Diyos sa buhay ko. At sinasabi ko sa sarili ko, totoo siya. At karapat-dapat lang siyang pasalamatan at paglingkuran. Hindi lang sa mga oras na pinagpapala ka, na marami kang pera, malakas ang katawan mo, dapat sa pagsubok din, marunong tayong i-bless natin ang Panginoon at makita yung sinsilidad natin sa ating paglilingkod sa Kanya. Purihin ang Panginoon, napakabuti niya mga kapatid. At yung kabutihan na yun, ibinabahagi ko sa inyo na ang Diyos ay tapat. Kahit kailan hindi siya kayang biguin ng kanyang mga anak. Salamat po at wala natin po sa Panginoon. Hallelujah. Diyos. Meron po ba?
Isinula. Papasalamat po ako sa Panginoon dahil sa katalinuhan na binigay niya sa lakas at nagpapasalamat rin po ako ay dahil napagawa po ang bahay namin. Yun lang po. Saglit na karoon ng meron ko ba? Ay, isa na lang. Wala na. Sige, pagpasalamat natin ng lahat para handa tayo makikita sa liwanag. So, hindi ka na lang ng mga kapito. Pagpasalamat ninyo sa nakapulihan sa amin, sa iyong katakatan ng Diyos, sa iyong revision sa mga buhay. Ito po yung bibigay ng pangailangan namin ng Diyos na papawalin sa aming mga karamdaman, sa aming kalalangin ng Diyos. Hindi ba namin masabi ng Diyos na salamat ang publiko Diyos na namin na aming mga buhay ay pagtuon na ikaw ang nasusustain ang aming buhay ng Diyos. Patuloy ko na ikaw ang mabuting Diyos na nagbabago kahit kailan ang Diyos. Napapasalamat kami kami ng mga pagpapalang dalatong tao Diyos sa aming mga trabaho kami ng sa pag-aaral ng Diyos. Ikaw patuloy na sumama sa amin na makita kami ng mundo na buhay ang aming Diyos, buhay ang aming pangyarihan ng sisipihan. Maraming salamat po na sa aming mga pagtong ito Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus sa lahat ng sabi ng Amen. So sa oras po ito ay napaka-init, malamig na tubig po doon. Pag uminom kayo ng kape, papapawisin kayo. So, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pangalan ng salita ng Diyos. Handa natin yung gusto natin kasi mainit na yun, nakakapagpapalunan na yun. So, yan, pakainin natin natin kaluluwa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito ang Pastor Rodel. Ang ngayon ng salita ng Diyos. Amen. Siya po po ang mga kasama. Inahingan na pagpapuli ng Diyos sa atin. At tayo po muli ay pili po sa lugar ito. Napaka-buti niya sapagkat pinapanatili ang bawat isang narito na ang sabi ng Panginoon ang manatiling tapat na nagmula sa iyo na siyang maliligtas. Amen. Tunay nga na napakabuti ng ating pong Diyos sapagkat sa panahon ito ay tayong lahat ay buhay pa. Maraming mga bagay sa ating pong kapaligiran ang kailangan patulan natin ang pansin. Dahil kung totoo na ang salita ng Diyos ay bahagi ng maayos sa mga tao, hindi na ganito ang ating mga kapatid. Pero bago ang lahat, nais ko po Panginoon, na kayong lahat po ay mananalangin, maupulan po kayo. Hallelujah. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin Diyos, banal at dakila at pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa gawin ng Espiritu Santo, kami po ay narito upang kayo'y aming purihin, parangalan, pasalamatan at sambahin. Dahil sa inyong walang sukat na pagmamahal sa isang katauhan, na bagamat kami ay laging nagkakasala, ay patuloy pa rin kami kinakalinga. Panginoon, patawarin po ninyo kami sapagkat kami makasalanan. Iyo pong linisin na namin budhi sapagkat alam po namin hindi mo pinakikinggan ang mga dalangin ng mga makasalanan. Ngunit pinagpapala mo naman ang mga magpapakumbaba at umaamin sa kanyang mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad. Saliksikin po ninyo ang puso ng bawat isang narito. Anawan po ang mga tanikala na umalipin sa aming mga buhay ay hinihiling namin ang kalayaan. Malinis na puso ang aming kailangan. Lingapin po ninyo ang aming dalangin sapagkat salamat po sa mga nadarama namin ang galak sa aming mga puso dahil sa inyong habag. Kami yung pinalaya sa mga kasalanan gawa ng masamang espiritu. Dalangin po namin na sana hindi mo kami iiwan at pababayaan.
Ikaw ang aming buhay at pag-asa. Hinihiling namin ang patuloy ng banal na Espiritu, ang kasagutan sa lahat ng aming mga kahilingan, ang kapayapaan ng aming mga puso, ang kagalingan ng mga sakit at karamdaman, maging ang aming mga Espiritu na nananatili sa tamang pananampalataya. Salamat po at inaangkin na po namin ang mga biyaya, pagpapala, ang kapayapaan at ang tagumpay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Marami akong pinagpili ang mga aral dahil sa marami tayong pinag-aralan. Ngunit napili ko ang isang bagay. Kanina, ang talagang plano ko ay yung, sabi nga yung dati kong patagal maraming binas ko na yan na tinanda pero ayaw kong payagan ng Banal na Espiritu sapagkat hindi siguro naaangko pa dito sa ating buhay. Ang kailangan kasi doon ay mature na. Kaya ngayon, ang titulo nga sana, why do bad things happen to good people? And why do bad good things happen to bad people? Iya sana po. Kasi po yung talata, ayaw po na titulo na yan, hindi yung kanin sa akin. Nung nasaliksik ako doon sa library na barangay, nakita ko po yung paksa na yan, doon sa sulat ni Ed Lapis. Nang binasa ko ay malayo sa katotohanan, malayo doon sa tinatawag na pinupunto noong titulo, kaya nilagyan ko po yun ng ano yan, ng mga verses, subok, ano talaga, at nasalamat sa Panginoon, tinulungan ko. Pero kaya lang din sinabi ko sa inyo, hindi pa yun nararapat sa panahon na ito. Hayaan natin ng Banal na Espiritu ang gumawa ng paraan para may turo yan. Ito naman po, ang atin po pag-aaralan ay ang tinatawag na survival. Ano po kayong mundo? Pag-asa pa kaya na pagpalain tulad ng pagpapala na nakamta ng mga Israelita na samantalang sila ay nasa ilang. Nung nasa ilang po sila mga kapatid ay 40 years, 40 anyos sila doon na walang hanap buhay, pero pinapakain ng Diyos. At ang gamit nila hindi na luma, sabi sa Nehemiah. Hindi na luma. At ito naman po, ang lahat na nakasulat sa Biblia ay may katotohanan. Ang tanong, may pag-asa pa kaya ang mundo dito? Tingnan po niyo, noong panahon nung magkaroon ng 9/11, noong pinasabog ang dalawang tower sa Amerika, ang mga tao, dahil maraming na-disgrasya, ang mga tao nagsiksikan sa mga simbahan. Ganon din yung magkaroon ng baha dito sa Marikina, yung Pundoy. Ang daming tao na halos umiyak, pumupunta na simbahan. Pero ngayon, manhid ng tao. Nakikita nila. Tingnan po ninyo yung mga kalamidad, mga threat ng bigmaan, bagyo, mga baha. Samantala nagbabaha sa panahon ng El Niño. Maraming namamatay po sa mga baha lalo na doon sa parte ng Davao. Marami. Hindi ba na, kung nanonood kayo, hindi kayo nalibang sa social media, makinig na lang kayo kung nakikinig kayo mati sa radyo o kaya sa TV, mapapasin mo, napakarami ng mga kalamidad na pumapatay ng tao. Ang sunog, sunod-sunod araw-araw. Sunod sa Manila, sa kapaligiran natin, mapapasin natin, bakit araw-araw sunog? Sabi ko nga, nagpaparamdam na ang Panginoon. Kaya ba napili ko ito sa gawin naman ng Banal na Espiritu sapagkat napapanahon itong akin pong titulo na The Survival. Ang sabi dito, babasahin po natin ang mga teksto. Mahaba po itong teksto pero maiksi lang ang paliwanag nito dahil ang sabi nga, ang pinakamaganda na pamamahayag yung binabasa ko sa Biblia.
Hindi ka magkakamali. Kung halimbawa man, magalit yung kapwa natin, hindi tayo may kasalanan. Kundi, yung nagsulat at yung nagbawal na magalit na ito. Amen? Sabi dito, 2 Timothy 3:1-5, nakalagay po dito, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao ay nagiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayayabang, mapag-alipusta, suwain sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sabi sa 3, bukod dito magiging malupit sila, walang habang, mapalirang puri, mapupusok, marahas, at mamumuhig sa mabuti. Hindi lamang yan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at nahilig sa kalayawan. Sa halip na sa mga bagay ukol sa Diyos. Sila'y nagkukunwaring may pananampalataya, ngunit hindi naman nakikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. Iyan po ay isang aklat na mapapalitin natin sa isang aklat lang po yan. Pero maraming babasahin tayo. Doon po sa tinatawag na nagkukunway pananampalataya, mababasa rin po natin yan sa Ezekiel 33-31 at 33-31. Totoo po yun. Yan na ang mga sinulat ng propeta na nangyayari po yan. Sinasabi rin sa Matthew 24:4, ganito po sinasabi. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman, sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi ako ang Mesiyas, at marami silang maililigaw. Sabi dito, magkakarinig tayo ng mga limaw ng labanan at mga balita tungkol sa alimaan. Huwag kayong magabag, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Sabi na hindi pa ito ang wakas. Sa 7, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. So, sa 8, ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahon iyon, kapupusan kayo ng lahat dahil sa akin at inasasagdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta, iniligaw nila ang marami. Ang kasamahay na laganap, ano pat malalaki ang pag-ibig ng marami. Pansinin natin mabuti, ito nakalagay na sapagkat maraming paparito sa aking pangalan. Ito po, dalawang ito. May paparito sa lupa at nakikita na natin. At yan, lantad na, kilala na siya. Kinakapital siya. Kinakapital ang salita ng Diyos sa mawalang kabuluhan na which is tinatawag na mortal sin ayon sa Exodus 20:7. Huwag niyong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhan bagay. Kaya nga, ngayon mapapansin ko ninyo na ginagamit ang salita ng Diyos. Mamili na lang kayo. Maraming napakarami. Ako nga po ay nagpapasalamat dahil sa sabi ko talagang pinagpapala tayo ng Diyos. At sa pamamagitan ko mabubulgar lahat ng mga bagay na yan. Tandaan po ninyo ito, nang ibulgar ang lahat ng mga nag-aangkin na sila ng Diyos. Sa kanila ng kaluluwa natin. Katulad yan ng noon na panahon, mga 19th century, may nagalagay sa kasaysayan, hindi lang pala ito ngayon na nandito sa ating bansa. Ang umaangkin, meron palang pangalan Medina, na dating adik. Dati siya ka-adik na kunwari nagbago na bagong buhay, na taga Nicaragua, adik taga Paraguay. Alam po ninyo kung napapanood ninyo sa social media, napakaganda po na pagbubulgar yun. Inangkin niya na siya rin daw ang Diyos.
Siya daw yung amang Diyos. Pagkatapos, iyan na maraming napaniwala. Pagtataka ko kayo kung bakit nagkakaganon ay sapagkat makapangyarihan din ang kalaban ng Diyos. Kaya nga kinakailangan tayo na magsimba lagi. Bakit? Upang malaman natin ang katotohanan. Ang iba, para bang kung bali wala na katulad ng binanggit ko kanina, kapag may kalamidad na mabigat ng araw, ang mga sampahan na ganito, tumutuloy yan. Nag-iiyakan pa yan, pero ngayon manhid na. Nakahula rin po yan. Ang masama ay magpapagas mo. Napakaganda ng kwadro ng ating pinag-aralan. Sapagkat ito ay pagmumulat at pag-isip natin. Lalo na yung mga tao na, bakit kaya sila? Ang tatalino, mga profesional, mga matatas ang pinag-aralan, may doktor, may abogado at lahat. Bakit napapasunod? Katulad ng kami si Pastor, magpunta ng mga Diyos kay Galileo, na inaantindi na siya rin ng Diyos. Wow, sabi ko. Kaya nga, alam na yan ni Pastor na talagang sinabi ko, ganito Ang sabi niya, kayo ay mga hayop ako Diyos. Tinanong ko yung mga audience, mga hayop ba talaga kayo? Sabi nila, opo, mga hayop nga kayo sa amin. Sapagkat ang hayop, hindi alam ang ginagawa. Si Galileo yun. Kaya, sabi ko, hindi lang para si Galileo, hindi lang para si Piguloy. Maliban ko sa sinasabi yung isa pa, na napanood ko pa rin na totoo, true to life story, na sinabi ni Jessica, pag-aralan na yung Jessica Toro, at in-interview. Pero ba, sabi niya, ganito ang senaryo. Pag sabi niya, lalabas na ang ama, kailangan ko, pero pinarate yung pamangkin niya. Lalabas ng ama. Di ba yung paglabas ng ama, yung para tao, akala ko lalabas yun, yung para tao. Yun ang nag-relate ng mga nilong. Pero tayong agila, isa pa. Meron pa tayong mga tinatawag na ikleon mo. Bakit nagkaganon? Kasi ito ang dahilan. Bilog na bilog ang dahilan. Tandaan po natin ito, hindi tayo pinupura lang natin sapagkat alam po ba ninyo? Ezekiel 14:10. Kapag sumunod tayo sa mali, parurusahan yung pastor at pati kayo madadamay. Basahin yung Biblia. Mahirap yan na madamay ka, hindi mo isasabihin ba natin? Ay, kasi siya nagturo ng mali. Hindi natin pwede yun. Ang kasalanan na yan ay, sabi kasi ng Diyos, hanapin mo ang katotohanan at iyon ang magpapadaya sa iyo. Ang problema, hindi naman hinahanap. Kung saan pumupunta? Kasabungan. Ngayon, sabon. Hindi na, pumasok man sila doon sa mga Christian na churches, wala naman silang ginagawa kundi ang pagpalami. Nakakalungkot po. Ito pa. Sa ikalawang Timoteo 3:1-3, ang masamay, lalong magpapakasama. Ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sinaman ay manlilinlang. Patuloy na yung mga manluloko, yung mga scammer, patuloy rin na mag-scam. Pero yung scammer, nag-scam pa rin. Sige. Wala tayong kuha na, ginabasa sa Biblia upang sa ganun, hindi tayo pagpintangan ng sabi ng pastor. Sabi ng Biblia yan, hindi ako may sabi niya. Santiago 4:1-3. Ito nangyayari ngayon. Ang sabi nito, ano ang pinagmulan sa Santiago 4:1-3? Ano ang pinagmumulan ng iyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa iyo at pawang naglalaban-laban? Hindi ba ganon? Nagkikipaglaban tayo sa yung bang kasakiman sa puso. Mayroon kayong pinakamimiti, ngunit hindi inyo makamtan. Kaya papatay kayo kung kinakailangan. Mapasayin nyo lang ito. Dahil sa inyong pag-iipon sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makamtan ang inyong hinihigit sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos.
tingnan po ninyo, no? Ang number 3, ito, nagsisingi at hindi kayo nagsitanggap sapagkat nagsisingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayuan. Yung motibo, kaya hindi kayo binibigyan isa ng Diyos. Kaya nga, maraming bisis tayo na dalangin, sabi niya, bakit kaya hindi pinatitigyan ang dalangin natin? Isa lang po na, ayaw ng Diyos na ang kaluluwa natin ay masatlak sa impyerno. Bakit? Ayaw niya na yung hinihingi natin, ibibigay niya pagkatapos gagamitin natin sa hindi magandang bagay. Ang maririnig niyo puro verses ito ngayon. Ito. Sabi nito, humingi man kayo, wala rin kayo malamanggap sapagkat masamang inyong layunin. Humingi kayo upang gamitin sa katayawan. Sabi sa 4, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Kaya sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay kaaway ng Diyos. Hindi na kailangan pangilit ko. Kung mahilig tayo sa sanlibutan, the lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Kadalasan kasi hindi na natanggap ng karamihan. Nung kami si Pastor ay nandun sa yung mga pastor association. Ako nag-preach. Nang mag-preach ako, expected ko na magagalit sila. Hindi ko na magagawa na hindi ko basahin ang dapat basahin. Bakit? Ako naman ang manusahan ng Diyos na nalagot ako. Ang sabi ng Diyos sa Ezekiel 33:7-9, magkatalinihagang may katotohanan. Ang sabi doon, kapag hindi mo sinabi sa kanila ang sinasabi ko, at namatayan, parusabi. Ngunit, kapag oras na ikaw, dahil yung sinabi sa kanila, ang sinasabi ko, ay walang pananagutan mo, kahit na mamatay sila sa kasalanan. Hindi ang kagandahan mo sa amin, dahil sinasabi namin na totoo, para hindi kami managot. Sapagkat sabi na nga natin, na Matthew 18:7 na nakapangingilabot ang daranasan ng taong pinagkakalingan ng kasalanan. Nakakatakot doon. Yun ang tagapakinig, madadamay. Masisisi ba natin ng Diyos? Hindi. Sinabi ko sa Roma, hindi po masisisi. Lahat ng bagay, binigay ko sa inyo. Sabi naman nung Panginoon Kristo, hindi ko masisisi. Sinabi ko na sa inyo, nag-aaral ako eh. Ang sabi naman ay Apostol Pablo, hindi ako masisisi. Lahat ng sinabi ng Panginoon, sinabi ko sa inyo. Kaya, ang masisisi na lang natin sa sarili natin. Sabi dito, ito ang sinasabi ko na 1 John 2:15-16, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay nakakapukaw ng masamang tiga ng yaman. Ang mga nakakatukso sa paningin at ang karangalan, ang karangyaan sa buhay ay hindi nagsisimula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang hari ng sanlibutan, 1 John 5:19, si Satanas, ang hari ng sanlibutan. Yan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang kita ng yaman, mga masamang kita ng mga mata, at ang mga kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Sabi sa English version, the lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Iyan ang nagdadala sa atin kung bakit hindi tayo nakaka-move on, hindi tayo lumalago. Lalo pa, noong ipagyabang ko na rin, sabi natin mayabang si Pastor, tungkol doon sa pagdibati namin ni Victoria. Sabi ko, wala ko ako, Brother Eddie, hindi tama yung karamihan ka po maganda, pero ako yung iba, dapat ka po, huwag mo nang banggitin, sapagkat mali yun. Marami kang pinag-usapan, naka-list down ang mga mali niya. Alam mo dahil sa pride, sinigaw-sigawan ako.
Sabi ko, sige, sumigaw ka ng sumigaw sa akin. Total naman, iyan high blood ka. Pero bago, take ang tandaan mo. Iyan na, kung talagang alam mo ang Biblia, Matthew 18:7, nabasa ko din. Ano pang ilang mo, kung talagang sasayangin mo, na nangangaral ka nga, puro tama na halimbawa, sabi ka po ng Santiago 2:10, nasunod ko lahat eh. Pero nagkamali ka sa isa, tumuhay ka sa isa, baliwala ang lahat. Tapos, pagkatapos niya sumigaw, hindi ko sumigaw, hanggang doon, dumating sa dulo na sabi niya, Pastor, bagamat ayaw na akong tawagin pastor, huwag munang pagtuwa sa amin, dahil bawal daw tawagin na pastor, na sinabi ko, akala ko pa ako, alam mo yung Efeso, at makipikit ka, alam mo ang Biblia. Tapos sabi ko, nasiligawan niya ako, pero nang kahuli-huli ang sabi niya, pastor, kaya mo na tayo. Napakabait na tao. Napakabait na tao, yun lang, hindi siya makapagbago ng tinatawag na doktrina sapagkat mapapahiya siya, marami siya kaaway. Pero kung hindi niya inaaway, binubulgar niya lang ng tama through his preaching. Palagay ko, hindi magagalit sa kanya yung Bisa ni Cristo, yung kung nasa Bautista, mga Diyos Baptista, mga Pentecostal. Hindi sila niya magagalit sapagkat kahit pa paano, pag sinigawan mo ang tao, manataranta yan, pero pag pinaliwanag mo, hindi niya kasi alam siguro yung ibig sabihin ng brainstorming. Ang brainstorming dapat may yung pagkatawag na ang Bible study o ang brainstorming dapat may ginatawag na ipapauna mo na kailangan sa atin ang fruit of the Holy Spirit. If you are really a son of God and if you are really a true Christian, mayroon kang fruit of the Holy Spirit. Ang nagiging problema, hindi na inuuna yun ng mga nag-Bible study. Kaya nagkakalagulang sapagkat bakit? Ang Diablo kumali-aligid lang yan. Sisingit yan. Pag nakasingit yan, puro makakagalit siya. Bumulang-bungin ng Bible study. Kaya, ingat ako sa mga ganyan. Dahil nasa ayaw ko na sa halip na maging banal ng tao, sa halip na maging maayos, magkaroon ng peace of mind, at maintindihan mo ano sinasabi ng Biblia, hindi na ipapakinggan. Dahil bakit? Sa pride. The pride of life. Iyan ang kasira. Ang mga talatang ating mga hula, ang ating binasa ay yung mga hula na galing sa Diyos. Dadating ang mga huling araw at ngayon na nga, magdaranas ang mga taong kahirapan dahil sa mga kalamitan, kasakiman ng tao, at marami pang iba't ibang dahilan. Kaya nagkakaroon ng mga nagutom, mga tao ay gagawa ng mga paraan para makapag-survive. Ang ating pong mundo ngayon ay survival. Maniwala kayo sa hindi, ako naniniwala ako na kapag ang isang sabi doon sa awit, napapasunod ng isang makapangyarihang tao sa mundo, pati ang mga lingkod ng Diyos. Kung anong sinasabi, susunod. Kaya, kailangan rin kami mga pastor. Nakalagay sa awit 37, doon sa, hindi ko malaman kung sa dalawang verse, pero sa chapter 37 na nalalaman po. Kaya, sabi dito, mawawala ang pag-ibig sapagkat ang kanilang inisip ay ang mga kanilang sariling kapakanan, hindi rin natin masisi. Totoo yan, na ang iisipin mo, pamilya mo muna, o kay sarili mo. Kaya nga sana, lagi tayong handa sapagkat naranasan naman namin mag-asawa eh. Naranasan namin mag-ipit, nagpagkasurvive kami. Kahit kailan, hindi na kami nagugutom. Bakit? Kumbaga sa exam, kumbaga sa e-decision. Isipin po ninyo yan ng araw na wala akong, ang trabaho ko, pa-sulput-sulput na. Ang asawa ko na disgrasya po. Digibig kami. Puri din ang Panginoon, ang daming na ginamit, ang daming hinili ko ang puso. May mga nandito pa na hinili ko ang puso para makatulay kami. Kaya sabi ko, gano'n na lang ang pag-ibig lang ito sa amin. Sapagkat, kontentado. Kontent, ang pinakang sekreto ng tao,
yung makontento ka sa tinatanggap mo. Katulad na halimbawa, hindi masama ang maging mayaman. Ngunit, ibinigay ng Diyos sa mga tao, hindi niyang pagkatiwalaan. Huwag natin pamunahan ng Diyos. Bakit hindi naligtas ang Israel? Bakit kakaunti lang na naligtas doon, ang maliligtas doon? Basahin po ninyo ang 9:32 ng Roma at saka 10:1-3. Pag binasa mo niliwanagan na kung gano'n na bala. Nagsarili silang diskarte. Ang ganda ng motibo nila. Katulad ng motibo ni Saul. Ang sabi ni Saul, ihahandog ko naman ito eh. Ihahandog ko itong hayop na ito ng mga pinagbawalan. Sabi ng Diyos kasi, patayin mo lahat doon, huwag kang magdadala. Pinahinayang siya. Nung mahinayang siya, hindi naman niya pinatay, kundi pati yung hari din yung hayang at yung lahat ng mga kayamanan na pinapasunod ng Diyos ay dinala niya, iyon ang dahilan kung bakit siya. Anong nangyari? Hindi ko ay nalis sa papahari at nasumpa siya. Katulad kay Uzziah. Si Uzziah, sabi ng Panginoon, sabi ng mga saserdote nila, noong mga panahon, ang saserdote lamang ang naghahandog ng mga hain. Pupunta siya dahil nanalo siya sa digmaan. Sinasabi na si Kevin. Pagkatapos niya gawin yun, ang sabi niya, wala kang karapatan dyan. Nagalit pa siya, talaga siya handog doon sa pinagkabawal-bawalan ng Diyos. Maghahandog pa ha, talaga naghandog pa. Ano nangyari? Kinitong siya, bispat patay siya. Ang Diyos ayaw ng Diyos ng pinananahan siya. Si Lucifer, noong si Lucifer ay gustong patayan ng Diyos, ano ginawa? Naging Satan. Sinulong siya mula na namin. Kaya mga kapatid, dito sa pag-aaral natin, marami tayong natutunan. Marami tayong mga bagay na hindi alam ng karamihan. Pero, anong sabi? Kumaya kami dyan dahil bahala na sa amin na maligtas na kami. Uy, bakit kung talagang ligtas na tayo, bakit sinabi, pour out your own salvation? Bakit? At bakit pa may binabasa tayo ng Biblia? Bakit pa magsisimba tayo kung ligtas na tayo? Common sense na. Ang importante sa atin, lalo tayong kumapit sa simbahan, lalo sa ganitong simbahan. Sapagkat ang maririnig ninyo dito sa amin ay hindi maririnig sa iba. Sapagkat doon umiiwas sila na ma-touch ang ego ng mga mayayaman, anong mangyari? Wala. Pera. Totoo yan. Kaya, malakas ang loob natin na sinasabi yan. Kahit hindi tayo gano'n. Gusto natin maligtas ang maraming tao. Kung bakit yung pinasabi ang mga ganito, binabasa kong ganito, dahil mahal ko kayo. Mahal ko ang mga tao. Sabi ko, Lord, kung bigyan mo mga mahaba kong panahon, gusto ko munang isang bamanlang ang mga mag-anak ko sa pamamagitan ng aral mo. Dahil nakakatakot, sabi ko, impyerno. Noong magkasunod doon sa sumbre, ang sabi sa akin noong nagsunod sa akin, Pastor, bakit kaya? Bakit kaya yung apoy naghahanap? Naghahanap yung tumama daw doon sa isang pader, naghahanap na kanya, na mapupuntahan at pumapasok doon. Sabi ko, naniniwala ka sa Diyos. Sabi ko, nangyari na yan sa Egypto. Na yung mga tao na minartahan ang mga hamba at sa kabintuan ng dugo ng kordero, hindi napasok na makapamagsak. Sabi ko, hindi na tayo nalalayo doon. Kitang-kita daw yan talaga. Sabi niya, Pastor, natatapos talaga kung nandoon. Sabi ko, ako hindi natatapos. Natural na yun eh. Totoo talaga na sabi nila, yung apoy daw gagano'n pagkatapos. Kung nasaan yung mga tao, yung mga bahay na pumapasok doon yung apoy, nakakatakot na talaga yun. Kaya nga, sabi ko, mas mapalad pa ang lugar na ito. Pagamat kami, nandiyan na rin kami sa buwan sa ganyan na sitwasyon, nasulog ito na. Ito lang ang naligtas. Ito lang ang naligtas na naligtas. Dito ko inipon yung mga tao na tinulungan namin
na para lang sila makatulog, para sila ay magkaroon ng ventilador dahil mayroon kang magandang road na binigyan kami ng kuryente, nagamit namin yung ventilador. Nakakatakot talaga ako. Nakikita mo talaga yung apoy na kumakain ng bahay. Ang iba, maski masunugan, hindi naman pumapasok sa bahay na eh. Para bang immune na eh. Sabi dito, idalangin natin na sana huwag sasapitin ang mula na sa Deuteronomy 28:54-57. Sapagkat ganito po ang sinasabi. Sabi dito, magiging maramot pati ang pinakamabait na tao. Hindi siya bibigyan ng pagkain pati ang kanyang mga kapatid, asawa, o ang kanilang lalalabi nilang iyang anak. Sino man sa kanila hindi niya bibigyan ng kinakain niyang laman ng kanyang mga anak at sa takot na mawala silang makakain. Nakakatakot po. Sabi dito, ganyan ang aabutin ninyo sa panahon ng pagkukupkup sa inyo ng inyong mga kaaway. Maging ang pinakamabait na at pinakamaselang babae ng Israel ay na dati hindi tumututong sa lupa ay magiging maramot pati sa asawa ng mga anak. Nangyari na ito. Maging ang inunan, maging ang inunan ng nasabol ng kanyang isinilang ay siyang pagpagmaramot. Lihim niya itong kakainin at pagkatapos ay ang sanggol naman ang isusunod. Ganyan ang aabutin ninyo sa panahon na pagkukub sa inyo ng inyong mga kaaway. Hindi ko nakakatakot na yun. Sobrang gutom na. Pero tayong mga Kristiyano, sinabi ng Diyos niya, ang gandang balita na eh. Sabi ko sa ano yan, hindi kita mapapayaan. Hindi kita iiwan at pababayaan. Ang sabi nga doon sa Christian 5:18, kahit na paligiran tayo ng mga masasama, ang mga kaaway, ang sabi doon, yan na iingatan tayo. Kapag iingatan, paghawakan na natin, iingatan tayo natin. Kasi pag oras na tayo ay nakalinlangan, hindi mangyayari yun. Sabi nito, sa talata, ang sabi nito sa 24, at sasabihin ng lahat ng nakakakita nito, bakit ganito pinanito ni Yahweh ang lupang ito o lupain ito? Bakit matindi ang pagkagalit niya sa kanila? Ang isasagot niya ng Diyos ito. Pagkat hindi nila ipinahahalagahan ang kanilang isipan kay Yahweh, sa Diyos ng kanilang mga ninyo at nag-alis sa kanila sa Espiritu. Sila ay nag-iikot sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi nila kilala. Bagamat Yahweh ipinagbabawal sa kanila. Isipin ko pinagbabawal, iyo pang ginagawa. Kaya sa 27, iyan ang dahilan. Kaya nag-alit sa kanila si Yahweh at ipinagsak sa kanila ang sumpang nakasulat sa aklat nito. At dahil sa matindi niyang galit, sila ay pinaalis ni Yahweh sa kanilang lupain at itinapos sa ibang lugar, naroon sila sa ngayon. Yan, dahil sa mga kasalanan ng mga tao, ipinahintulot ang mga kalamidad. Nakaraan, anong kalamidad ang naranasan natin? Yung nagkaroon tayo ng pandemya. Nakakatakot yung isipin po ninyo kung paano tayo nakondisyon sa isip natin na mahalaga yung tinatawag na bakuna. Ako, yan na medyo nakita ko talaga doon ang pangyayari. Bakit? 4 na kamag-anak ko namatay yung instant ng isip. Pero kung ilayo na natin doon yan nangyari na yun, ang sa akin na yung mga panahon na ang daigdig ay wala pang mga social media. Nung hindi pa sakim yung karamihan ng mga sa DOH, namatay, noong magkaroon ng Eltor, at saka nagkaroon ng tinatawag na tipos, ang namatay noong 15 million.
Bakit hindi nagpanig ang tao? Sapagkat hindi nila alam at hindi nila tinatawag na hinimpitan ng gobyerno yung mga tao. Hindi yan hinimpitan eh. Na, ang sabi nga, yan na wala. Sabi niya, bawal na magsakay sa mga ko. Pero, pwede naman na siksikan sa minibus. Hindi siksikan sa minibus. Okay yun. Para lang magkapera yung mga tao. Ano po rin kung bakit nagkuha na nag-sigoy ako ko? Dahil naaawa po ako sa mahihirap. Bakit? Pinaghirapan mo sa Saudi na napakatagal na panahon yung makakuha ka lang ng pinaghirapan mo na araw-araw iipon ka na maski 100 piso para makakuha ka ng e-bike. Anong ginagawa mo naman? Hindi tayo, prangka lang tayo, hindi tayo ayaw yung tinatawag na anti-government din. Ang government kasi tayo mga tao. Ang anti-government sila. Bakit? Nakakawa mga tao ngayon. Darating ang pagkatapos ng Abril na ito, naniwala ko sa akin, ang laging gutom na tao. At iyan ay isang pagsubok kung hanggang saan ang pagsasama-sama ng mga totoong Kristiyano. Kaya nga sabi ko, dapat mamunan ang tao. May kukaan ko, yung tayo mag-share ka tayo. May kukaan ko ba mundo? Ito ang sinabi ng Diyos. 2 Chronicles 7:14-15. Sabi doon, ngunit sa sandali ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at naligdan ang kanilang kasamaan. Dirigin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasalanan. Dirigin ko nga ang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailan. Kalayan mo yan? May pag-asa mo pala. Bago tayo magtapos, basahin ko muna yung buhay ni Jonas. Ang buhay ni Jonas, napakagandang example sa mga pag-uumpiyano natin at sa atin na. Ganito. Sa Jonas 3, ito maganda ito. Jonas 3:1-10 ito. Pero pag nabasa niyo ito, magiging inspiration niyo ito. Una, dumating kay Jonas ang salita ng Diyos sa ikalawang pagkakataon na nagsasabi, bumangon ka, tumaron ka sa Nineveh, nadakilang nilusot at ihayag mo ang kahit sa kanya ang kapahayagan na sinasalita ko sa inyo. Yan. Number 3, sa kayo'y bumangon si Jonas at naparoon sa Nineveh. Ayon sa salita ng Panginoon. Ang Nineveh nga ay totoong malaking bayan na 3 araw na lalakarin. 4. At pumasok si Jonas sa bayan na may isang araw na gumagala at siya'y sumigaw at nagsasabi, 40 araw pa at ang Nineveh ay mawawasak. At ang bayan ng Nineveh ay sumampalataya sa Diyos at sila'y nangaghayag ng ayuno at nangagsuot ng tayong magaspang mula sa kadakilakilaan sa kanila hanggang sa kalitigitan sa kanila. At ang mga balita ay dumating sa hari, yun alam ng hari, sa Nineveh. At siya'y tumindig sa kanyang luklukan at hinubad niya ang kanyang palaban, yung kanyang sentro. At nagbalot siya ng tayong magaspang at kumupo sa mga abo. 7. At kanyang inihayag at itinanyag sa buong Nineveh at sa pasya ng hari at ang kanyang mga mahal na tao na sinasabi, huwag luma sa maging tao ni hayop man. Ang ibig sabihin, huwag kakain. Ni hayop ang pati hayop. Bakahan ni kawan,
ni kawan ng anumang bagay. Huwag silang magsisikain ni magsisiilaman ng tubig. 8. Kundi magagbalot sila ng tayong magaspang ang tao at gayon din ang hayop. At nagsidaing silang mainam sa Diyos. Manalangin talaga, no? Oo. Tinalikta ng bawat isa ang kanyang masasamang lakad at ang pandalahas sa nasa kanilang mga kamay. 9. Sino ang nakakalam kung paano balik ang Diyos at magsisi at ihiwalay sa kanyang mabangis na galit upang tayo'y huwag mga patay sa 10. Ang gandang resulta. At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masasamang lakad at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinasabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Hindi tinuloy yung, akalain mo yan, si Huna, pinutusan niya ng Diyos na pumunta sa Nineveh. Pero nangyari, ayaw niya eh. Talagang doon kuminsan ng Diyos, doon mo makikita na ang Diyos ay nakikita yung ginagawa natin. Gusto niyang dinlangin yung Panginoong Diyos. Pumunta siya, papuntang Tarsis, kinain siya ngayon, nilurok siya ngayon ng baldena, at iniluwat doon pa rin sa Nineveh. Ano ang ibig sabihin? Magagawa ng Diyos ang lahat niya nais. Gusto man, katulad nila ng halimbawa ng mga pinagtatanong na tungkol dito sa dating daw, building dito. Dahil yung nga pinag-usapan natin ni Juan Mauna, talagang siya, sa tingin ko si Sirian. Kaya sinabi ko sa kanya ganito, kung gusto, kasi ang sabi niya, hindi naman ito, alin na araw lang yan, iba ang araw ng Diyos, ibang araw. Sabi ko, supposing gano'n. Huwag natin tawaran ang kapangyarihan na Diyos. Kung gusto ng Diyos instant na magkaroon ng diamante, mayroon ba? Hindi siya nakaparan ng kapatid. Kaya mga kapatid, kailangan din minsan, sasabihin mo ang katotohanan, at sasabihin mo kung nakaramdaman mo, may ikatuwiran. Kasi ayaw natin napapahamak. Katulad sa ibaw, ang Pilipinas. Kung ang nakuha natin na presidente, yung talagang may takot sa Diyos, at talagang sumusunod sa Diyos, wala ito. Tanda natin na walang imposible sa Diyos. Yung mga Israelita na naglakad ng 40 years sa desert, pinapakain ng Diyos. Ang sabi ko nga, kahit na maubos na dito ang taniman, sa lupang ito sa buong daigdig pa, kung ang Diyos ang gumawa, papakainin ka. Amen po ba? May imposible ba sa Diyos? Walang imposible sa Diyos. Kaya, doon sa mga nagsasabi, nag-invento ng mga tinatawag na preaching tungkol niya sa bagay na yan, tandaan po ninyo dito. Panlalakad sa Espiritu sa kanila. Kaya nga ako, pinagmamalagay ko dito sa amin. Kasi dito, malayang sinasabi ang totoo na hindi maririnig sa iba. Kung makikinig lang ng maigi ang mga tao, ay hindi mapupuntusan ang mga salita ng Diyos. Kung makikinig lang ng mabuti ang tao, hindi sila magsasabi na kung ano-ano. Tandaan po natin sa sila, ang huling propeta, si Juan. Ang huling apostol, sina Pablo. Kung may huli, meron po ang sunod, wala na. Ang iba naghulang. Katulad kay doon sa mga nanguhulang na may libro. Alam po ninyo para bumenta lang ng libro? Para, buti na kanilip, nangyari na yun. Sabi, ako lang ninyo, hinulaan niya ng libro. Kung hinulaan yun, pinakaiwasan. Hindi totoo yun. Ang last prophet sa Diyos. Ang last apostle. Sino naman ngayon ang hangganan ng kautusan? Sinabi rin ng Biblia. Ang hangganan ng kautusan, ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ko, huwag lang nagdagan at bawasan ang salita ngayon.
sapagkat sasabihin ka niya kanyang pinanay. Kawikaan 30 verse 5 and 6. Mga kapatid, mahaba pa sana kasalagay kung tayo na sinusunod. Kaya mga kapatid, kayo na kuwalin niyo po lang, kayo pinagaling pa pala ang Diyos. O ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa oras nito. At binigyan mo po kami ng karunungan na bumuhat sa iyo. Tulad ng Panginoon, na ginamit mo po ang likod upang ipahayag ang kalituhanan. Panginoon, ano mo po ang pagkalinlangan ng karamihan, Panginoon? Ay ipag-ipunin. Ang aming mga puso upang maituwid, Panginoon, ang aming po, Panginoon, pag-aalam. Binisip po, Panginoon, ang aming mga puso upang hindi kami madamay, umaligaw sa mga tao na lahat ng hindi maganda. Panginoon Diyos, andito po ang mga anak. Saliksikin po ninyo ang mga puso, ang kanilang isip, ang kanila po, Panginoon, na kabuuan ng kanilang katawan. Nais po, Panginoon, hilingin sa iyo na sila man po ay magkaroon ng kakatasan, physical man o spiritual, upang, Panginoon po, sa kasama kami pagdating ng takdang panahon sa iyong kaharian, at kami man po doon pa rin ay magsasama at magpupuli kami sa iyo. Panginoon, ito po ang aming dalangin at kahilingan sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah.
Testament ko, offer ni Panginoon patuloy na magamit sa panambahan ng Panginoon na natabang ang kailangan ng simbahan. Patuloy din po Panginoon na palangin ang bawat isa o Diyos sa aming pangangailangan. Ang dami na Diyos na ikaw ang supply namin Panginoon, ikaw ang magbibigay ng pagkakala sa amin. Kami kailangan mga bawat Diyos, ikaw ang aming pastor. Hindi kami kailangan pangangailangan ng Diyos sa mga kaloob na ito, Panginoon. Patuloy na magamit ito. Lord, na pangangailangan sa aming simbahan. At nagamit din ito, Panginoon, sa pangangailangan para sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Tinataas namin ang natin ito. Pangalan ng aming Panginoon Jesus. Kapag sabi lang. Bago po tayo na kayo magtapos, announcements po. Maraming salamat sa mga maaga. Announcements. So, maraming salamat po sa maaga. Kung kaya po maaga na pumunta para sa Sunday School. Next na. Ako na lang dyan. So, kung kaya niyo po maaga sa Sunday School, tapos alas 10, tapos katapusan na ng buwan. So, next month po, next Sunday. Yan, kung gusto niyo po magdala ng pagkain, o hindi, ayos lang po. So, yan, sana walang sa linggo. Tapos, yan, kung may oras po tayo, ako hindi ako nakapunta, pero tuloy pa rin naman po sila. Hindi ka sa may sama niyo po, sa namin, sama niyo lahat. Yung simbahan, yung mga kapatiran nito sa panalangin. So, kung sino po gusto sumali sa ministry, pwede niyo po call sa akin kami, yung pastor. Tapos pwede niyo po kaya yung Facebook, ganyan yung tsura niya. Yeah. Tapos, nasalit po, meron po akong mga birthday noong April na may panalangin. Yeah. Meron po ba akong mga celebrant sa April? Hindi po, Sister Enda. Wala. So, Sister Enda lang po. Sino? Tayo lang po. Hindi naman natin, wala namang pahihiyan na gagawin sa ulangan. So, ano na tayo? Papanalangin mo. Ha? Tayo lang. So, mga nag-birthday ko nung ngayong April. Bago matapos yung taon, magpalayo pa namin sila. Ako ako gusto sa Lord para iba na namin. Akin mo ay hindi sapat na panalangin lang na patuloy karoon natin siya. Ano ang regalo natin? Galuan mo natin siya ng pagpapala. Pagpapala mo niya, kung wala ng pera, ihingin po natin sa Diyos, bigyan sila biyaya at pagpapala. Hindi yung magagaling sa Diyos natin. Kaya kung tayo lang ay pumayo, umitan po natin sila, malaki po kayo na dalawang may kaarawan, magpalaki ng Diyos, hindi lang mo spiritual, kasama yung physical, lalo yung financial. Pwede natin, happy birthday. Mamaya na, papray na muna. Diyan kita ako na. Kita ako na yung mga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy po natin yung pagpapala. Kung kaya ko ng faith nyo, bigyan sila lang 1,000,000, 100,000. Hindi ko ganito sa inyo, galing sa pananampalataya natin na ibigay sa nila. Panginoon, nagpapasalamat mo kami sa pagkilala ng ilang karawan sa simula ng buhay hanggang sa ngayon.
sa iyo, Panginoon. Kapag ang mga kapatid ay nangailangan, ng kaligtasan ng kaluluwa, kundi kasaganaan din at kagalingan ng mga katawan at pangailangan. Kaya ito, Panginoon, sila sa araw nito sa buong taon. Ibus mo sa kanilang pagpapala na sinabi mo, siksik-liglig, umaapaw, at ito, Panginoon, namin. Kami ay nagmamalasakit, nagnanais na ikapupunan nila mula ngayon hanggang sa susunod na kaarawan na ito namin ibigay ang halaga mula sa aming mga puso na magagaling sa iyo. Ito ang aming dalangin, palayan ito sila materially, physically, and financially sa taong 2024 na po anak ng Diyos yung sabi na Amen. Sabihin po natin, sabihin natin yung give thanks with a grateful heart. upang hindi tayo magkasala at makapaganap sa atin ng walang kapitasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni